Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang executive order na bubuo sa Independent Commission na layong imbestigahan at mapanagot ang mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Bagaman wala pang pinangalanan sa tatlong magiging miyembro ng komisyon, inilatag na ang kapangyarihang saklaw nito na kahalintulad ng isang hukuman. Kabilang dyan ang pagsasagawa ng mga pagdinig, paglalabas ng subpoena at pagre-rekomenda ng kasong pwedeng isampa sa mga mapapatunayang sangkot sa anomalya. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa bisa na Executive Order 94 na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw, binuo na ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito yung independent body na inaatas sa mag-imbestiga sa mga maanomalyang flood control projects at magre-rekomenda na mga isasapang kaso sa mga sangkot. Bubuuin nito ng isang chairperson at 2 miyembrong hindi pa rin pinapangalanan hanggang ngayon, pero i-anunsyo raw mismo ng Pangulo. Prioridad ng investigasyon ng ICI, hindi lang mga flood control project, kundi lahat ng infrastructure project sa buong bansa sa nakalipas na 10 taon. Saklaw niyan ang mga administrasyong Aquino, Duterte at Marcos. Mga paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials at iba pa mga batas ang tututukan sa investigasyon ng ICI. Dito ibabase ang rekomendasyon sa paghahain ng kasong kriminal, sibil at administratibo. Kahalintulad ng hukuman ng kapangyarihan nila, pwede magsagawa ng pagdinig at maglabas sa mga subpina para magpatawag ng testigo at dokumento. Pwede rin sila magrekomenda para sa pagsasailalim sa Witness Protection Program. Pwedeng humingi ng report ng investigasyon ng mga komite ng Kamara at Senado, mga court records sa Sandigan Bayan, at maging mga libro, kontrata at bank records. May kapangyarihan din ng ICI na magrekomenda sa otoridad na maglabas ng whole departure order, magpauwi ng nasa abroad, at magpa-freeze ng mga ari-arian, mga deposito. Kung may sapat na basihang ang mga ito ay galing sa anomalya sa flood control o infrastructure project, pwede rin sila magrekomenda ng agarang pagsuspindi sa mga pampublikong opisyal at magrekomenda ng parusa sa mga tatanging humarap o tumestigo sa isinasagawang investigasyon. Maging pribadong individual, papatawan din ang karampatang parusa sa ilalim ng batas. Ipinag-uutos din sa mga ahensya ng gobyerno, partikular ang DOJ, NBI, DPWH, DILG, PNP at lahat ng ahensya na igawad ang lahat ng tulong at kooperasyon sa ICI para matupad ang mandato nito. Buwan-buwan mag-uulat ang ICI sa Pangulo na nangakong walang sasantuhin ng investigasyon at mananagot ang dapat managot sa usapin ng mga kinulimbat na pondo ng bayan. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Inireklamo na ng DPWH sa Ombudsman ang 20 opisyal nito at 4 na construction companies kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Tila nadadamay naman ang iba pang empleyado ng kagawaran sa galit ng publiko. Kaya pinayagan silang hindi mag-uniforme para iwas harassment. Nakatutok si Joseph Morong. Mismong si Public Works Secretary Vince Dizon ang tumayong complainant sa Ombudsman laban sa mga 20 opisyal ng kanyang ahensya at 4 na mga construction companies. Ito ay para sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation of public funds at paglabag sa Government Procurement Act. Nangunguna sa mga sinampahan ng reklamo galing sa DPWH Bulacan District 1, sina dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara, dating Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez, Construction Chiefs na sina JP Mendoza at John Michael Ramos at mga taga-iba pang opisina ng District 1 hanggang cashier dahil nabayaran ng ilang ghost project tulad ng binisita ng Pangulo sa Barangay Piel sa Baliwag, Bulacan. Pinakita din ng Pangulo, may resibo na bayaran ang SIMS trading. So may nag-issue, may mga nag-authorize ng pagbayad doon. Inireklamo rin ng 5 taga-construction companies, sina Sally Santos ng Sims Construction Trading na umaming nag-deliver ng mga kahong-kahong pera kay Hernandez, Mark Alan Arevalo ng Wawaw Builders, Robert Imperio ng IM Construction Corporation, Maria Roma Angeline Rimando ng St. Timothy Construction Corporation at Sara Discaya para rin sa St. Timothy. Hindi pa kasama sa reklamo ang asawa niyang si Pacifico o Curly Discaya. Si Sara Discaya lang po ang umamin under oath na siya ang beneficial owner ng St. Timothy. Pero, wag po tayong mag-aalala,
kagaya ng sinabi ko, marami pa to at una pa lang ito. Sa investigasyon ng DPWH Internal Audit Service o IAS mula August 13 hanggang 20, lumabas na may sabwatan at paulit-ulit na scheme o sistema ang mga inireklamong taga DPWH sa mga kontraktor para palabasing natapos na mga proyekto at masingil ang gobyerno sa 9 na proyekto sa Malolos, Hagonoy, Baliwag, Bulacan at Kalumpit sa Bulacan. Ang halaga ng mga proyekto hindi bababa sa 249 million pesos. Lampas na kung tutuusin sa 50 million pesos na halaga para makapagsampa ng reklamang plunder. Ang pinaka madaling i-prove at pinakamabilis ay itong mga kasong sinama natin dito. Ang kailangan, ang kahihinatnan nito ay makulong ang mga dapat makulong sa lalong madaling panahon. Open and shut case ang mga ito. Hiniling din ng DPWH sa Ombudsman na magsagawa ng forfeiture proceedings at makipag-ugnayan sa Anti-Money Laundering Council para sa mga iba pang paglabag. Ang importante dito, maibalik ang pera ng tao. Ngayong may nakahain ng formal na reklamo o complaint dito sa Ombudsman, ang Ombudsman ay magsasagawa ng preliminary investigation at pagkatapos ng investigasyon ay maghahain naman ng formal na kaso sa Sandigan Bayan kung saan ito lilitisin. Sinusubukan pang makuha ng GMA News ang panig ng mga kinasuhan. Pero ang abogado ni Hernandez gusto pa raw mabasa ang buong complaint. I haven't seen the complaint just yet. However, my take lang is, have we seen the complete picture? Bakit meron ng agad criminal complaint? And I just want to see, sino ba ang respondents dito? Naglabas naman ng memo si Dizon na pumapayag na huwag muna magsuot ng mga uniform ang mga taga-DPWH. Ito raw ay hiling ng unyon ng mga taga-DPWH dahil sa mga nararanasang harassment o pangungutya sa mga taga-DPWH. May proseso po tayo. We will all get the justice that we all deserve as Filipinos. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Matapos magdawit ng ilang senador sa katiwalian, hiniling ni dating DPWH Engineer Bryce Hernandez na mabigyan siya ng proteksyon at mailipat sa PNP Custodial Center. Nasa peligro umano ang kanyang buhay, lalo ngayong ipinakulong siya sa Pasay City Jail ng Senado. Nakatutok si John Consulta. Tatlong hiling ang nakapaloob sa 10 pahinang writ of amparo petition na inihain ng mga abogado ni DPWH Engineer Bryce Hernandez sa Pasay Regional Trial Court. Una, mabigyan si Hernandez ng Witness Protection Order. Ikalawa, mailagay siya sa Witness Protection Program ng DOJ. At panghuli, mailipat ang kanyang detensyon mula Pasay City Jail papuntang PNP Custodial Detention Center sa Camp Crame. Ayon sa kanyang abogado na 3 oras na kausap ni Hernandez kanina, nasa peligro ang buhay ng DPWH engineer sa Pasay City Jail. Dahil yan sa mga bininyag dito sa kamera, kabilang ang pagpangalan kina Senador Jingo Estrada at Senador Joel Villanueva sa mga nakikinabang umano sa mga proyekto ng DPWH. Bagaman may hiling ang kamera na manatili sa kanilang poder si Hernandez para bigyan siya ng proteksyon. Iginiit ng mga senador kahapon na dapat mapunta sa kanila ang kustodiya kay Hernandez dahil na-cite for contempt siya sa Senado noong Lunes dahil sa hindi umano pagsasabi ng totoo. Mosyon nila kahapon, ilipat si Hernandez sa Pasay City Jail na kahapon din ipinatupad. Right after the revelations were made, the threat became exponential. That's why it highly suspect yung pag-transfer sa kanya from PNP Custodial to the Pasay City Jail. The movant ay isang tao na si Bryce mismo ang nag-akusa. So this is not speculative. This is real. There is a threat and there is a threat sa security ni Bryce. Pangamba ng abogado ni Hernandez, posibleng maapektuhan ang mga susunod na ibubunyag nito oras na manganib ang kanyang buhay sa Pasay City Jail. What signal is the Senate trying to impress? Di ba? Here is my client courageously divulging details, and yet he was brought to Pasay City Jail. Ano ang impact nun? Dadalawang isip na. He was actually thinking whether what he did nung Congress was a right decision. Samantala,
magpapadala ng sulat sina Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon para iapila ang paglipat kay Hernandez. We have every reason to fear for the life of Bryce Hernandez in Pasay City Jail. He is at the center of being accused. Si Senator Jingo Estrada and Senator Joel Villanueva in the greatest corruption scandal of this decade. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Itinanggi ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na may kaugnayan siya kay dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Kasunod yan ang post ni Senador Jinggoy Estrada sa Facebook ng yearbook photos ni Ridon at Hernandez. Caption dyan ni Estrada, "Safe kaya tayo sa kanila?" Nilagyan pa yan ni Estrada ng mga hashtag tulad ng investigation o reunion at kaya naman pala. Sabi ni Ridon, batchmate sila ni Hernandez pero hindi sila naging magkaklase o magkaibigan. Kokonsulta rin daw si Ridon sa DICT at NPC dahil nakita sa litrato ang address ng kanyang lola. We were batchmates in grade school, but he was never my classmate and he was never my friend. No? So, medyo nakakatawa ho na inuungkat po ni Senator Jinggoy Estrada po yung mga yearbook pictures ko nung 12 years old po ako to make a connection to Bryce Hernandez. There's no connection with him. Hawak na ni Senador Ping Lacson ang CCTV footage ng pagpunta sa Senado ng kinatawan ng isang construction company para ipadala umano ang kickback sa isang senador. Iimbestigahan ito ng Blue Ribbon Committee at nakatutok si Ian Cruz. Sabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson, hawak na nila ang CCTV ng pagpunta umano ng isang kinatawan ng WJ Construction sa Senado noong August 19. Ang nasabing construction company ang inilutang ni dating Bulacan District Engineer Bryce Hernandez na nagde-deliver umano ng kickback sa isang Beng Ramos para umano kay Senador Jinggoy Estrada. As we speak, meron kaming video footage ng CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Ang pangalan niya Mina, no? Ipapatawag namin yon. Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya, pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta, kaninong office at sino yung kinausap niya, para maliwanag whether or not staff ng Blue Ribbon yung pinuntahan o legislator yung pinuntahan, edi magpaliwanag yung kapwa senador. Nauna nang itinanggi ni Estrada na may staff siyang nagngangalang Beng Ramos. Pero may kapangalan daw ito na staff ng Blue Ribbon Committee. Dahil dito, sinabi ni Lacson, kailangan ng internal cleansing ng Blue Ribbon. Inilipat na raw ang nasabing casual employee sa isang departamento ani Lacson. Inimbestigahan siya actually ngayon. Meron siyang parang explanation at napag-explain siya ng legal na Senate. Wala pa akong update. Pero yun ang huling usap namin ni Secretary General, Secretary Bantog. For humanitarian reasons, sabi ko, medyo dahan-dahan din tayo. Ang aligasyon ni Hernandez, 355 million pesos ang dinownload na proyekto ni Estrada sa Bulacan. Nang tanongin noon si Estrada ukol dito. Wala kayong tatandaan na paano I don't know. Sa dami ng mga mayors, mga governors, mga konsehal na humihingi sa akin ng mga project, lahat pinaubaya ko na lang. Binibigay ko na lang sa mga staff ko para sila nang magbigay sa mga mayors. Ang 355 million pesos na halaga ng proyekto na isiningit sa 2025 national budget para sa Bulacan, natukoy na raw nila Lacson. Pinacheck ko agad sa General Appropriations Act kung meron bang insertion na nagkakahalaga ng 355 million pesos na intended para sa Bulacan. And we found one. Meron talaga insertion na wala sa House version, pero lumabas ito do sa after BICAM. So maliwanag na either sa Senate version or sa BICAM yun na insert. May proyekto ng araw na na-award mula sa nasabing pondo nitong Mayo lang. My teams are checking kung anong status ng mga
at least 5 projects na yon na hindi pa namin alam yung amount. Madali makita yon kasi nasa website naman ng DPWH. At titingnan namin sa ground ano yung status. Sa gitna ng akusasyon ni Hernandez, iginiit ni Lacson na walang sasantuhin ng Blue Ribbon. Sabi niya, masagasaan na kung sino man ang masasagasaan. Kung may pagtatakpan pa daw, bakit pa daw kailangan pang mag-imbestiga? Kinokonsidera na raw ng Blue Ribbon na ipatawag ang dating pinuno ng Senate Finance Committee na si dating Senador Grace Poe. Interparliamentary courtesy, si Senator Grace Poe, para ma-identify kung saan o kung sino yung nag-insert ng 355 million na yun. Kasi established na natin na either sa Senate version or sa bicameral, sa BICAM, lumabas bigla yung, kasi wala sa NEP, wala rin sa GAB o sa House GAB. Ano? Pagdating naman sa mga proyekto noong Duterte administration, pwede raw nilang tanungin si Senador Mark Villar na nooy kalihim ng DPWH. Si Senator Villar could be a very good resource person, at the same time, member of the panel. No? He can share. He's free to share his whatever he thinks or he knows about what happened from 2016 to 2022. At sinasabi ko, sabihin ko lang sa inyo, yung sa nakita ko, very, very, very active ang bank accounts ng Diskaya Couple simula ng 2015, 2016, tapos naging active uling sobra 2025. Aminado si Senador Ping Lacson, walang record na mga kasamang posibleng nagsingit ng mga items sa 2025 national budget. Mahirap man daw ang trabaho, hahanapin daw nila kung sino-sino ang mga ito. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Kinwestiyon naman sa Kamara ang pagiging government contractor ng asawa ng isang COA commissioner. COA kasi ang sumusuri kung tama ang paggasto sa kaban ng bayan kung saan kinukuha ang pambayad sa mga kontraktor. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa budget briefing ng COA kanina, natanong si COA Chairperson Gamaliel Cordoba tungkol sa pagkakaroon ng government contracts ng misis ni COA Commissioner Mario Lipana. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, ang asawa ni Lipana na si Marilu Laurio Lipana, President at General Manager ng Olympus Mining and Builders Group Philippines. Batay sa datos ng COA, mahigit 326 million pesos na ang naibabayad sa Olympus para sa flood control at iba pang infrastructure projects. Ang ibang proyekto, ongoing pa. Para po sa akin, personally, there's a potential conflict of interest. Bakit po potential conflict of interest? Pagka po siya ay nakailam dun sa mga auditor sa baba na gumagawa ng kanilang trabaho din, that's a potential conflict of interest. Potential. Pero malinaw na pinagbabawal ng konstitusyon. Tama po ba? Seems like that, Your Honor. So na-award yung mga yan while commissioner ng Commission on Audit, itong si Commissioner Lipana, the very same commission tasked to audit DPWH projects. Tama ho ba? Yes, I think so, Your Honor. I was simply appalled by the fact that the commissioner concerned, you were talking about the commissioner earlier, remains to be in office. For me, it's a clear case not only of potential conflict of interest. It's not a potential conflict of interest. It's real, actual conflict of interest. Kaya sabi ni Tino, dapat mag-resign na ang commissioner na ito, Mr. Chair. Pero sabi ng chairperson ng COA, wala siyang kapangyarihang utusan si Lipana na magbitiw o disiplinahin ito. Tinignan ko nga po sa Constitution din, the chairperson or the commission does not have discipline authority over one of its commissioners. Dahil po constitutionally created po ang commission audit, then yung pong mga commissioners at yung chair are impeachable officers. Please talk to him once he reports back to office. Otherwise, one of us or some of us may initiate impeachment proceedings against him because it clearly falls under one of the grounds, betrayal of public trust and also even graft and corruption.
Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuna ng pahayag si Lipana kaugnay nito. Wala si Commissioner Lipana sa budget briefing. Ayon kay Chairperson Cordoba, naka-medical leave ito mula Agosto hanggang sa katapusan ng Setyembre para magpagamot sa Singapore. Naungkat din sa pagdinig ang mga umano'y maanumalyang flood control project sa Bulacan. Ayon kay Cordoba, naisumite na nila sa Office of the Ombudsman itong Lunes ang fraud audit reports para sa 2 proyekto ng St. Timothy Construction, 2 proyekto ng Wawaw Builders at 1 proyekto ng Sims Construction Trading. Kapag nagsimula na raw ang investigasyon ng Independent Commission, pwede rin daw nilang ibigay roon ang mga ulat. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Matapos ihayag ng Pangulo ng South Korea na itinigil nito ang pagpapautang sa Pilipinas dahil sa posibleng katiwalian, nagpahayag din ng pangamba ang isang grupo ng mga dayuhan. Anila, bukod sa pahiram na pera, baka pati pamumuhunan sa bansa maapektuhan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Umagos na rin hanggang sa interes ng mga dayuhan ang kontrobersya kaugnay ng mga maanumalya umanong flood control projects na kinasasangkutan ng mga kontratista, mambabatas at mga kawani ng gobyerno. Partikular na tumututok ang mga dayuhang investor na pwedeng magdalawang isip ngayon ayon sa isang ekonomista. Sa ganitong lakas ng ingay na nangyayari sa ating politika ngayon, marami ang magdadalawang isip at mag-hold back. Mag-i-invest ka ba sa ganitong klaseng klima, ganitong klaseng environment? Tingin ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, kung hindi mareresolba ang issue ng katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno, pwede ring maghinay-hinay ang mga dayuhang institusyon na nagpapautang sa Pilipinas. They're careful also na kung ganito ang lumalabas yung pera nila, hindi naman na properly used for the projects. Ang pinaka talagang dismaya kami, the staggering amount. You can imagine how much can be done with those billions of pesos. We could actually build a new city. Una na rito, ipinatigil ni South Korean President Lee Jae-myung ang pagpapautang sa Pilipinas ng 28 billion pesos para sa paggawa ng mga tulay dahil sa issue ng katiwalian. Pero ayon sa Finance Department, ay 2024 pa inabandona ang paghiram sa Korea dahil sa France na lamang uutang. Sa gitna ng mga hamon, kapwa nagpahayag ng suporta ang PCCI at ang Makati Business Club sa mga hakbang ng administrasyon na masawata ang katiwalian sa pagtatayo ng infrastruktura. Nagpahayag din ng pagkabahala ang Makati Business Club sa laki ng pondong nailaan sa flood control ng ilang taon, habang hindi nila maipaliwanag na patuloy naman ang pagbaha. Dapat din anilang suriin ang convergence and special support programs sa ilalim ng national budget na ginagamit sa pagtatayo ng mga multipurpose building, local road, streetlight, basketball court, waiting shed at iba pa na mahirap daw mabantayan ang paggamit ng pondo. Sabi ng mga eksperto, apektado rin ng issue ang buhay ng mga Pilipino, partikular ang mahihirap na nadedehado sa paglustay ng pondo ng bayan. Sa lawak at tindi ng katiwalian na ito, at hindi naman naniniwala ang mga mamamayan na yung mga kontratista lamang ang isip at nakapagpatupad ng mga ganitong proyekto na punong-puno ng katiwalian. Makabubuti nila kung maipapakita ng gobyerno na may mapaparusahan. PDAP scam, no? At the end of the day, alam din natin na ilan politicians na pinagkulong sa detention. So I take it with this gravity of this flood protection scam. Marami. Hindi lang yung nasa political position, pero dito sa mga government agencies na DPWH, some of the former or maybe incumbent people working for DPWH, they went to casino na they lost almost 1 billion nga eh. We'll have to do the money trail. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Hanggang weekend na may kabi-kabilang protesta laban sa katiwalian sa mga flood control project. Mapayapa ang mga ikinasa kanina pero nakahanda ang PNP sakaling may mauwi sa gulo tulad ng mga protesta
kontra korupsyon sa Indonesia at Nepal. Nakatutok si Oscar Oida. Halos maabo ang buong Parliament Building sa Kathmandu, Nepal nitong Lunes, maging ang ibang government building doon. Bahagi yan ng malawakang protesta sa Nepal na tinaguriang Gen Z protests dahil sa karamihan sa mga nagprotesta ay kabataan. Ipinanawagan nila ang pagbaba sa pwesto ni Nepali Prime Minister KP Sharma Oli. Nagpahayag ng pagkadismaya sa umunoy pagkukulang ng pamahalaan sa paglaban sa korupsyon. Kasunod yan ang social media ban na ipinagpaliban ang pagpapatupad matapos masawi ang 19 na tao sa mga protesta noong Lunes nang gumamit ang pulisya ng tear gas at rubber bullets para kontrolin ang mga tao. Nitong Martes, bumaba na sa pwesto si Sharma Oli. Sa ngayon, hindi bababa sa 25 ang nasawi at mahigit 600 ang nasugatan. Dito sa Pilipinas, may mga kabi-kabilaring anti-corruption protests. Sa Quezon City, sinimulan sa misa ang pagtitipon-tipon ng iba't ibang grupo sa pamumuno ng Tindig Pilipinas. Ngunit huwag kalimutan na malalim nga ang bahid, ang mansa ng korap, mula tao hanggang sistema, mula balat hanggang buto, mula mukha hanggang kaluluwa. Hindi lang ikaw kundi ako, hindi lang sila kundi tayo. Nagkinilos protesta sila sa harap ng EDSA Shrine para hilingin ang pagtataguyod ng Independent Commission na bubusisi sa mga isyu ng korupsyon, lalo ang umunoy katiwalian sa flood control projects, at ipanawagan ng paglabas ng SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga halal na opisyal, partikular ang mga nasasangkot rito. Hindi po pwedeng ang pinaka-guilty, sila ang nag-iimbestiga. Dapat independent commission. Tama na ang pagnanakaw, tama na ang drama, totoong accountability naman, sana may kasuhan, sana may makulong. Sa Bulacan, nagmarcha ang isang grupo ng mga estudyante sa harap ng DPWH Bulacan 1st Engineering District na ang mga dating opisyal ay kabilang sa mga iniimbestigahan sa maanumalyang flood control project sa bansa. Dismayado raw ang grupo sa anilay anomalya sa tanggapan. May mga motorista ring nakisali sa pamamagitan ng pagbusina. May mga isasagawa ring kilos protesta ang iba't ibang grupo bukas at sa Sabado. Ayon sa NCRPO, ang isa daw ay sa EDSA Shrine, habang mayroon din sa People Power Monument. Sa ngayon po, meron po tayong kabuang 2,250 na pulis na nakahanda para sa seguridad. Sakali raw na mangyari sa Pilipinas ang nangyari sa Nepal at sa Indonesia, handa raw ang PNP at DILG. Pero sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, hindi niya inaasahang mangyayari ito dito. People want accountability but not instability. So we will prevent the instability na mangyari. Nasa maximum tolerance kami. We understand that people have grievances and it is nothing to take advantage of. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Sa mga idinadawit sa issue ng flood control projects, sisilipin na rin ng Anti-Money Laundering Council ang mga kasino. Yan ay matapos palutangin ni Senador Ping Lacson na posibleng pinalalabas ng mga dating DPWH official na doon nila napanalunan ang mga nakukubra umanong kickback mula sa mga proyekto. Nakatutok si Maki Pulido. Sa privilege speech ni Senator Ping Lacson, duda niya hindi lang nagsusugal sa kasino ang mga binansagan niyang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Apat dito, mga naging opisyal ng DPWH Bulacan. Maaari, sabi niya, na naglo-launder ang mga ito ng pera o nililinis ang perang nakamal mula sa mga flood control project. Sa kanyang pagsasaliksik, sa loob ng 2 taon mula 2023, mahigit 1 bilyong piso ang cash na pinalitan ng chips sa kasino ng BGC Boys. Baka naman money laundering scheme. May report kami at ito ay aming pang binabalidate na peke lang ang pagdeklara nilang panalo. How so? Magpapalit ng cash into casino chips. Pero pag natalo ng kaunti, pupunta sa cashier para mag-cash out at ideklarang panalo ang pinagpalitan nilang chips.
Ayon sa Anti-Money Laundering Council, isa ito sa mga paraan para linisin ang itinuturing na maruming pera dahil galing sa korupsyon o krimen. Binibili po nila yung chips and then they engage in minimal play. Sometimes walang laro. And then these launderers cashes out yung mga chips po na yon. The funds can be presented as legitimate gambling winnings. Kaya isa raw ang mga kasino sa covered institutions. Ibig sabihin, may mga regulasyong dapat silang sundin tulad ng pag-report sa AMLC kung may transaksyon na 5 million pesos o higit pa. Red flag o dapat na ring i-report sa AMLC kung masyadong malaki ang halagang pinapalitan. Kailangan nga raw may valid ID na ipresenta at may certificate of winning mula sa kasino para matiyak na totoong galing sa panalo ang casino chips na i-convert na sa cash. Matapos ang pagbubulgar nila, sabi ng AMLC, iimbestigahan nila ang mga kasino. May kalaki po yun na penalty under our rules of administrative cases against covered persons. May table of penalties po yun. Depende po sa possible na violation na makikita namin. Iniimbestigahan na rin ng AMLC ang mga personalidad na nadidikit sa mga questionabling flood control project, mga opisyal ng gobyerno, construction companies, pati na mga kaanak nila. Kasama rin po yung mga nabanggit na mga pangalan. Alam naman po natin yung laundering of funds, even corruption can extend even to associates or family members of those involved in corruption. Kaya lumalawak po siya. Tapos initial finding namin, napakaraming bank accounts, napakaraming properties, whether real or personal properties. Tinitiyak ng AMLC kasunod ng kanilang investigasyon ang paghingi sa Court of Appeals ng freeze order para hindi magalaw ng mga nagsabwatan sa korupsyon ng flood control projects ang ninakaw nilang pera. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.